Mabuhay! Mabuhay ang armed forces! Mabuhay! Mabuhay ang Philippine National Police! Mabuhay! Mabuhay ang vloggers! Mabuhay! Oh, sandali lang. Tinitingnan ko ito eh. 10.5. Kumpleto sila. News 5. 7. May warning ako ito eh. Kahapon, ang hindi pagpapakita ng district media ay mananagot sila sa taong bayan. Hindi na kailangan ilitaw ang katotohanan ang nangyayari sa ating bansa. Wala tayong dapat kilingan. Kayong mga district media, ay kasama na pala ako sa social media, ay dapat lahat ng impormasyon, lalong-lalo na ang nakawal. Dapat malaman ng Pilipino na ginatyago, tinatarantado tayo. Ako, kami, mga higral, na nagtital, nagpakahirap kami sa kabundukan, hinahanap namin ang kalaban ng tunay na kalaban ng taong bayan. Wala pala sa mundo. Nandito pala sa syudad, nasa Kongreso, inubos nila ang kaban ng bayan. Hindi lang milyon ng pesos pa, trilyon pang pesos. Mga tarantado kayo. Ha? Pinupuwis ko ang buhay ko para lang sa pagbabago ng sistema ng ating demokrasyang gobyernong Pilipinas. Pinupuwis namin ang aming buhay mga sundalo para sa aming inang bayan. Pero paano yung mga politisyan, ginagago tayo, tinatarantado tayo, ang akala nila ng mga Pilipino, mga tara, mga bobo, hindi nila alam, masakit sa aming damdamin. Lalo na ako sundalo, nagpapatulya kami sa kabundukan, nakikita namin ng ating mga kababayan, ang pagkain nila, isang saging at asin, tinutuldo lang nila para lang makasurvive isang araw. Pero kung mga anak ng politisyan, pag nag-order sa restaurant, 175,000, isang kainan lang, nagagawang pa sa bayaran. Hindi ba katarantaduhan yan? Ha? Hindi ba katarantaduhan yan? Ha? Nagagawan pa, mayroon pa ka, 700,000 plus. Ha? 759. Tinuring ako, 759,000 sa isang kainan lang. Diba? Mali. Dalawang tao. Mali. Barya lang sa kanila yun. Sabi pa nga, ay barya lang. Kaya mga kababayan, hinihiling ko sa GMA7, ABS-CBN, Hindi niya kasi kinover eh. Yung pinapanaw. mabasa ko lang GMA7. Hindi niya kasi kinover nung napangayos ng Hindi ko lang mga presidente. sir. Magbibisita kami sa inyong opisina, GMA7 and ABS-CBN. Sana maging tunay kayong Pilipino. Tama. Tunay kayong Pilipino. Isang palakpak mo na mga kaibigan. Yes, isang kulay lang tayo. Kayong Isang lang kulay dito. lang tayo. Ba't mag-iwalay? Bakit tayo kumakampi sa magkadakaw? Ha? Alam nyo, sa yung September 21, ha? Pinag-aralan ko lahat yun. Marami nag-invite sa akin. Dito pala sa 21. Tatlong grupo ang nag-invite sa akin sa September 21. Pinag-aralan ko doon, yung karamihan doon ay pro-corruption. Ha? Pro-corruption doon. May mga kabaro pa na ako doon eh. Pro-corruption. Bakit ko nasabi pro-corruption? Iprobumbong sila eh. Bago sila sa nakaw. Sabi ko sir, hindi nyo ba nakikita ang mga nangyayari sa ating bansa? Hindi nyo ba narinig sa mainstream media o sa mga vlogger? Hindi ba nyo nakikita, nababasa? Buksan nyo sir ang mata ninyo. Bibig nyo. Inga. Patay na. Wala. Pagsaradong utak kahit anong gawin mo. Kaya hindi ako sasama sa September 21 kasi hindi nakaabot sa 21 ito. Ang laban na ito. Buwis buhay na hindi gagawin, di ba? Tama hindi? Oo, nangyari. Tayo, di ba? Tama. Hindi kayo natin para sa bayan. Tama. So mga kaibigan, nasabi ko naman ang katotohanan, ang Net25, News 5. News 5, GMA7, ABS-CBN, Yes. yung ANTV hinahanap ko. Kasi isa nag-cover sa akin yung ANTV, wala no? Baka na traffic or na flood control. Ano? Di ba tayo? Nabaha! Nabaha! Kaya hindi nakarating. So sorry na, kaya hindi nakarating. Ano? So mga kababayan ko, ipinaparating ko sa lahat ng ating kababayang Pilipino, pinapalangin ko sa ating Panginoon na sana maliwala ng kanilang kaisipan na sila ay dadayo dito sa ating bukas, pasila tayo para makita nila ang katotohanan na nangyari. Kaming grupo na pinamumunuan ni Gerard Buques, ini-invite namin ang ating Pangulong Marcos, ang ating Vice President at lahat ng politician, lalo na si Senador Risa Hontiveros na aking kaibigan pa noon nung ako'y nakipagbakbakan sa mga kaibigan niya. Lagi niyang tinatawagan, Major Mintrans, bakit yung mga tao dito natatakot? Sabi ko sa kanya, ma'am, bakit may kasalanan? Wala mga babae dito. Eh ma'am, sabi ko sa sundalo ko, sa Bulacan sa pinutukoy ba, ma'am, yung mga sundalo ko, pinapunta ko lang sa barangay, ang sabihin nyo lang tayo doon, mga kababayan ko, narito ang inyong sundalo, kung pangalagaan kayo, tingnan ninyo kung ano ang may tutulong namin, tutulungan namin kayo. Then kung ano ang may tulong nyo sa amin, tulungan nyo rin kami. So yun lang ang pinahayag ko. Wala nakakatakot doon, di ba ma'am? Ang sagot nyo sa akin, pwede bang inviting kita sa Congress? Ay, okay ma'am yan, idol kita, punta tayo ng Congress. Sir, pero ma'am, sabi ko, may protocol kami, kailangan ipaalam mo sa commander.
Ano ba? After 30 minutes, tinawagan ako. Hoy, segundo! Sabi sa akin, segundo! Medyo minor ka lang. minor sa trabaho. Kasi alam mo yung trabaho ng sundalo, di ba? So, yun lang muna ang gusto kong panawagan sa lahat ng Pilipino, sa lahat ng aking mga kabarkada, kaibigan, dati kong kabasama sa sundalo, na retirado, at saka active. Ay, hindi pala active. Mali. Retired. Mga retired. Ano? Mga retired na kasama ko sundalo at kasama ko naging, ang mga pulis na naging estudyante ko, ang iba ay nag-general na naging estudyante ko. Ini-invite ko, pero yung retired lang. Hindi active kasi masama, bawal sa kanila. Pero kung ang boss nila nag-decision, hindi na bawal. So, dapat mag-decide si General Browder at saka si General Alsaltis ba? Okay. Nartates. Dapat mag-decide sila kung ano, sabayan pa sila para sa sambayan ng Pilipino. So yun lang po, gusto ko iparating sa lahat ng Pilipino na nakikinig ngayon. Bukas, makita-kita kayo tayo dito. Anumang oras, darating kayo dito. Kaharapin niyo ako, dahil dito ako matutulog. Oy, kasama ko naman yung sundalo niyan, baka sundalo pa dati. Papasuko ko pa, pero bawal na rin, kahit sundalo ko. Kanina ka, inis na ako. Sabi ko, kabahan. Hindi takot tayo kasama, takot ka. Okay, yun lang. Maraming salamat, mga kaibigan. Bilib talaga ako sa mga retired. Okay, salamat po. Napababa ang tamba. Ayan, magsalita naman din po ang kababaihan. Ako po si Astra Pimentel. Nais kong iparating sa lahat ng mga magulang sa ating bansa. Huwag nating payagan ang ating mga kabataan ay mag-isip na ninonormalize natin ang korupsyon. Dahil ganito yung ano natin, crocodile bag. Kasi alam niyo ba kung nagtagumpay na ba tayo sa paglabas ni Martin Romualdez, hindi ba po? Kasi unang-una, ang ipinalit nila ay isang crocodile. Nakita niyo naman po na it is a product of a dynastic family pa rin ang pumalit. Kumbaga, nagpalit lamang ng ulo. Pero sabi ko nga, hindi nagpalit ng ulo, parang nagkaroon pa ng dalawang ulo. Ang Kongreso ngayon, na ito ay two-headed monster, hindi natin papayagan ito. Instead, the true election that happened in Congress today ay kanina. Kasi yesterday na pala. Alam nyo, hindi po nagkaroon ng tunay na eleksyon dahil ang kanilang nilaga na bagong speaker ay mula lang din sa rekomendasyon ng previous speaker at sinang-ayunan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ako ay may panawagan sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Kung totoo ang iyong sinasabi na gusto mong supilin ang korupsyon at even itong tungkol sa flood control, I challenge you to release an order, home departure order for all the congressmen, the senators, and all others that has been involved in the flood control anomaly. Hindi lamang home departure order, mag-issue ka ng order to freeze all their assets. Ang bangko nila, ang lahat ng mga asset nila na nandito sa Pilipinas, mag-order ka, mag-increase mo para hindi nila mailabas sa bansa at magamit pa ito para sa kanilang personal na mga bakay. Cronyism must not have a place in a society that is the Philippines. Nais kong panawagan sa ating mga kabataan, tumayo tayo. Huwag tayong sumama doon sa mga grupo na nag-i-encourage sa atin na magtakip tayo ng ating mukha at magdala ng mga bato dahil we are a peace-loving people and we are a God-loving people. Ang gusto natin, tunay na pagbabago at makakamit natin ito magsama-sama tayo. Lahat tayo ay kalumanggit, lalo kalaban para sa korupsyon at katiwalian. Sama-sama natin gawin ito bilang mga magulang na gusto natin na mag-iwasay ng future para sa ating kabataan.